Dapat wag masyado dito ang lalaki. Dapat wag masyado dito ang lalaki. Tagal natin nagkita. Grabe. Miss kita. Times ko rin po kanya. Times ko rin po kanya. Marami na sa'yo magkakagusto na. Maganda. Lalo ka magiging maganda. Baka makalimutan mo na ako niyan, ha? Hindi po. Hindi po. Ako ang nauna. Ako ang nauna. Age doesn't matter. Pwede ng pangkasal. Pwede ng pangkasal. Diba? Anong taon mo balak magpakasal, Beyonce? Ano ba kung mag-asawa ka? Ilang taon ka balak? Isang mapagpalang araw o gabi po sa lahat. Pambihirang kiligan to. Oh my goodness. Re-reaksyonan po natin ngayon mga idol ang tambalang EDC. Grabe pambihira talaga, nakakakilig. Bago po natin uumpisahan ang napakapambihirang kilig eksena ng EDC, ay shoutout ko po muna ang mga leaders ng Kalingap na sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng Kalingap Reactors, especially na po ang Karepa, suportahan po natin sila palagi. Umpisahan na nga po natin mga idol ang pagre-reaksyon. Sa konting panahon na di natin napanood ang serye ng EDC, ay di po talaga tayo binigo nila. Kasi nga ay grabe. Sulit na sulit ang pambihirang kilig eksena na dala nila sa ating lahat. Kumbaga every part ng serye nila ay stress reliever po talaga. Especially na po sa mga kababayan nating mga OFW. Ito na nga. Kuya Rab muli na nga niyang binisita ang isa sa beneficiaries niya na ang artistahing labandera na may hawig ni Marian Rivera na si Beyonce. Pagdating nga nila sa bahay nito ay andyan pala ang tatay ni Beyonce at grabe. Talaga ang pinakitang respeto ni Papa Eds sa suntatay nito kasi nga ay nag-bless po talaga siya dito. Dito si tatay, oh. Tay, gandang araw po. Gandang araw po. Pasok nyo na, bro. Ayan po. Saludo sa'yo, Papa Eds. Ganyan talaga dapat para mas botong-boto si tatay sa'yo. Pero alam ko naman na isa ka talagang napakamabuting tao. Kumbaga, you are one of a kind na minsan lang talaga dumating sa mundo ang tulad mo na lalaki. Kaya swerte talaga ang isang Beyonce pag kayo ang tinadhana sa isa't isa. At wala pala si Beyonce sa bahay nito. Kasi nga ay may negosyo na pala sila. Wow, nakakabilib. May pinatunguhan po talaga at di nasayang ang perang bigay ng sponsor. Kasi nga ay ginagamit po talaga nila ito sa tama para mas lumago pa ito. At di maubos sa kakagastos. Grabe saludo po talaga sa inyo. Deserve po talaga ninyo ang makatanggap ng mga blessings kasi nga ay pinapahalagahan ninyo ito. No, dito na tayo na. Saglit lang po, kagulo. Pabili po. Magkano doon sa tendera? Pwede ba dito ang utang? Libre lang. Libre? Grabe! Pambihira talaga si Papa Eds. Sabay biro pa ng magkano daw ang tindera? Halaka, oh my goodness! At uutang daw sana si Eds sa pampalamig na tinda ni Beyonce kasi nga ay sa sobrang init ng panahon ngayon, nakakapaso pambihira. Kaso libre lang daw ang juice for Papa Eds. Wow, so sweet. Sana all. At naitanong nga ni Papa Edu na kamusta ba daw ang tinda ng isang Beyonce? Na marami ba daw ang bumili nito? Kamusta naman dito? Marami mong bumibili? Opo. Mga nagbabasketball po. Basketball? Huwag ka masyadong ganun, ha? Dahan lang sa mga basketball player. Bakit naman po? Wala lang. Dapat may distance. Dapat huwag masyado dito ang lalaki. Hala ka, parang nagselos ata si Papa Eds. Naku po, basketball players, bumibili kay Beyonce? Hala ka, basta mahilig sa bola, magaling mambola. Naku po,
Pero di naman po ata siguro lahat, basta lang daw ay keep distance lang sabi ni Eds. At hala Eds, may sinabi bawal daw lalaki. Pambihira, selos na talaga ito. Pag-ibig na talaga yan, Papa Eds. At sa ilang days nga na di nakita ni Papa Edu si Viancé ay napasabi po talaga siya na miss na niya ito. Wow! At ang naging reply nga dito ni Viancé ay miss niya rin daw si Papa Edu. Halaka, pambihira, nakakakilig. Tagal natin nagkita. Grabe. Miss kita. Times ko rin po kaya. Times ko rin po kaya. Napapasana all nga pati si Kuya Kalampitos, Ato at Arjon sa sinabi ni Viancé. Pambihira talaga kayo, Edsy, nakakakiliti kayo. At sa sobrang init ng panahon nga ngayon at napahingi nga si Eds kay Viancé ng tissue kasi ay pinapawisan na ito. Pero ang ginawa ni Viancé ay tabi lang daw sila na magpapahangin sa electric fan. Pambihira, nakakakilig at sabay punas pa sa pawis ni Eds. Oh my goodness. Saan ba dyan tissue? Ang init? Pasok po kayo dito. Sige, tutulungan kita magtinda. Okay ito. Pasok mo daw sa puso niya. Grabe ang sweet, sana all. At comedian na si Arjon ay inasar nga si Papa Eds. Naku po, maganda daw si Viancé at swerte daw si Eds. Kaso lang daw ay di pa alam ni Eds kung kailan siya sasagutin nito. Naku po! At sabay sabi pa na maghihintay pa daw si Papa Edu ng 10 years para masagot siya ng isang Viancé. Hala ka! Pambihira talaga mang-asar si Arjon. Alam mo ba, Eds? Napakagod ko sa ito, Viancé. Hindi na kailangan sabihin niya. Oh, swerte ako. Alam mo kasi. Alam mo na, kayo hindi mo alam. Na? Sige, paano ba? Tagal sasagot eh. Tanong mo. Matutulad ka sa akin. Pusong taon kami. Halos 10 taon. Grabe man yan. Oo. Hindi pwede. Ano po yun? Napasabi nga si Eds na grabe naman po daw ang 10 years. Mahal na talaga ni Eds si Viancé na parang gusto na talaga niya itong makasama sa habang buhay. At may nasabi nga si Eds na mas lalo daw gumaganda ang isang Viancé at baka daw ay makalimutan na siya dito. Hala. At ang naging sagot nga ni Viancé ay never po daw niya makalimutan ang isang Papa Eds. Pambihira, nakakakilig. Mas na mo ito. Parang lalo kong gumaganda talaga. Grabe ko kayo gulay. Bakit? Sabi lang ako totoo, no? Kasi marami na sa'yo magkakagusto na maganda. Lalo ka lang magiging maganda. Baka makalimutan mo lang ako niyan, ha? Hindi po. Hindi po. Ako ang nauna. Ako ang nauna. Pambihira to. Huwag na talaga kayong magbalak pa na pumorma sa isang Viancé. Kasi nga ay nasabi na nga ni Papa Eds na siya ang nauna. Naku po, kumbaga has the first and will be the last. Pambihira, wow! At napatanong nga si Eds kay Viancé na baka daw ay may pinapagandahan ito. Halaka! At sabay sabi na ipaalam lang daw sa kanya para di na siya masasaktan. Naku po! At naging answer nga dito ni Viancé ay wala po daw. At baka nga daw ay si Papa Edu ang may pinapapugian. Kasi nga ay blooming daw ito. Hala! At grabe nga ang naging sagot ni Eds dito kasi nga daw ay kung meron man ay si Viancé, ito. Wala nang iba. Pambihira, nakakakilig. Ba't ka gumaganda? Papagandahan ka na yata eh. Alam mo sa akin, para di na ako masaktan. Wala po. Ha? Wala. Kayo nga rin po. Dumi. Lumabata po kayo. Wow! Siguro kayo man po yung may pinapaalala. Ay, pinapagandahan. Napapugian po. Sino? Ikaw? Ikaw? Dito man lang yun.
Dito lang sa tabi-tabi. Saka, siyempre, bata ka, kailangan sumabay. Hindi naman po halata. Hindi halata. Age doesn't matter. Grabe, age doesn't matter daw sabi ni Eds. Wow! At nasasaktan pala si Papa Eds sa panay sabi ni Viancy sa kanya ng salitang po. Halaka, di daw magkalayo ang edad nila sa isa't isa, kaya kung pwede ay wag na daw siya sabihan ng salitang po. At may pa-example pa nga na binanggit si Eds na ang celebrity couple na si Gerald Anderson at Julia Barreto ay malayo naman daw ang gap nila sa age pero sila ang para sa isa't isa. Pambihira, parang kayo ata yan Papa Eds ang Edsy. Opo. Ayoko nang may po. May po, sakit. Ang sakit. Hindi naman tayo nagkakalayo sa itsura. Sabi mo nga, mukhang bata, tapos may po. Kailangan maninto kayong galang. Ha? Kailangan mo kong galang. Ano galang? Yung mga si Gerald Anderson, saka si Julia Barreto, di ba? At layo ng gap nun, no? Pero, sila. Diba? Age doesn't matter is real talaga Papa Eds. Sana ang Edsy ay maging forever din sa isa't isa. At Kuya Rab, may joke nga na sinabi kay Viancy na pwede na daw itong magpakasal. Halaka? Dahil sa biyayang natatanggap nito na umaapaw na nga sa blessings, mayroon ang isang Viancy. Ganyan talaga kamahal ng tao si Viancy na handa nila itong suportahan. So, grabe, umaapaw na biyaya po ang natatanggap ni Viancy ngayon. Sigurado. Pwede ng pangkasal. Pwede ng pangkasal. Diba? Anong taon mo balak magpakasal, Viancy? Ano ba kung mag-asawa ka? Ilang taon ka balak? Depende po pag gusto ko po kasi yung nakakaano. Lagi. Nakatapos na po ako tsaka Nakatapos ang pag-aaral. nakakatulong na po sila ma'am. Okay. Yung mayroon na po akong sarili. Parang ano na, stable. Apo. Eh, mayaman. Stable na yan, no? Stable na. Maghihintay na lang pala sa makagraduate. Pambihira, nakaka-excite talaga kung ano ang maging future ng tambalang Edsy. Wow! Hinihintay pa po talaga ng isang Viancy na makapagtapos siya ng pag-aaral para may stable work na ito at para makatulong siya sa family niya. At yun palang may isipan niya na magka-family na. At malay po natin na ang isang Papa Edu ang makasama niya sa habang buhay if willing talaga ang isang Papa Eds na maghintay sa isang Viancy. At Viancy may mensahe nga kay Papa Eds. Ito po. Nakaano ko na kanyang asawa. Sawa saan? Sawa saan? Sa pagmumukha ko po. Bakit mo sawa sa mukha mo? Gusto ko nga lagi makita yan. Grabe! Nasabi nga ni Viancy na sana daw ay di magsawa si Eds sa face niya. Oh my goodness! Sagot nga ni Eds ay gustong-gusto nga niya itong makita palagi. Kaya never po talaga siyang magsawa sa mala Marian Rivera na ganda ng isang Viancy. At may sinabi pa nga si Viancy ito po. Ingat po kayo palagi. Marami po nagmamahal sa inyo. Sino yun? Kami po. Ano naman? Ingatan ko sarili ko. Maghihintay pa ako. Maghihintay pa pala ako. Wala pa eh. Busy pa. Busy pa yung isa. Sa school. Hala! Marami daw nagmamahal kay Papa Eds. Parang malapit na talaga aamin ang isang Viancy na kupo. Nasabi nga dito ni Eds na iingatan daw po talaga niya ang sarili niya. Kasi nga ay may hinihintay pa siya na ang tagal pa daw at busy pa daw ito sa school. Naku po, pambihira alam na po natin kung sino ito. At may mensahe nga din si Papa Edu kay Viancy ito po. Ang message ko sa'yo ay gano'n ka lang, kung magbago, saka kung masyadong ano sa mga bashers,
na pagpapekto. May problema, sabi ka sa akin. Chat mo ako. Lagi naman. Siyempre, focus ka sa school, sa studies mo. Thank you. Hindi ka na magbago. Simulat sa pool. Bait-bait niya, sweet pa yan. Good morning lagi ko. Ang ganda po talaga na naging mensahe ni Papa Eds kay Viancy na andyan lang daw talaga siya palaging nakasuporta, na kung may problems man ito ay chat lang daw siya. At may nasabi nga siya na lagi daw naman silang magka-chat. Hala ka, pambihira! Na ang sweet daw ni Viancy kasi nga ay may pa-good morning message daw ito. Naku po, napasabi tuloy si Viancy ng salitang pambihira. Wow! Grabe, sulit na naman ang ating napanood na EDSI Kiligan serye ngayon mga idol. Abangan pa po natin ang susunod na part at bibigyan ko din po ng napakapambihirang reaksyon yan. Kung may gusto po kayong sabihin ay mag-comment lang po kayo para malaman ko din po ang opinion nyo patungkol sa EDSI Kiligan serye. Dito muna lang po tayo, Kuya Dambo nga po pala. Mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli, maraming salamat po.